Take note po, huwag barya ang ipunin, imbes ang ipunin yung tig 1,000 or tig pa 500. Huwag po barya. Yes, ngayong umaga na to, may naitago ako or may naitabi akong mga barya nasa loob ng plastic dito sa drawer. So ngayon, yung tindahan ko doon, nahihirapan sa barya. Nahihirapan. Kaya ngayon, may naisip ako na ba't ko pala tinago to or ba't ko nga pala tinabi lang. Dapat itong barya ay nakaikot. Kumbaga, nagamit. Kasi ginagamit to sa market, sa palengke, kahit saang negosyo, ginagamit ang barya. Kaya kung tinago lang natin, mahihirapan tayo. Tayong mga nagtitinda or mga micro-entrepreneur, mga nagninegosyo ng mga maliliit na negosyo. Sa hindi nakakilala sa akin, ako pala si Handy Maymot, isang entrepreneur at may ilang taon na sa pagninegosyo ng saging. At ngayon, may ikukwento lang ako sa inyo sa totoong nangyayari talaga sa tindahan ko at sa maraming tindahan sa palengke. Napapansin ko na may panahon na dagsa ang barya. Nung nagtinda ako, nung isang araw, napansin ko, ang binabayad sa akin, puro barya. At saka may nagpapapalit sa akin na maraming barya. Kaya, napaisip ako, ba't ang daming barya? Tapos, meron ding pagkakataon na nagtitinda ako na ang hirap ng barya. Hindi barya, puro buo ang binibili ng tao. Tig 1,000, tig 100, tig pa 500. Walang kabarya-barya. Bakit kaya? Kaya sabi, papatanong ko, bakit kaya nangyayari to? Kaya ngayon, naisip ko na siguro, maraming nag-iipon ng barya. Diba? Nilalagay sa alkansya. Mali pala yun. Kasi yung barya, napaka-importante sa ating mga nagtitinda. Lalo na ngayon na yung tipong magtitinda ka tapos walang barya, ang hirap nun. Napakahirap. Maghihintay yung customer or ang mangyayari, magiging discount na lang yung magiging walang barya. Kaya ang advice ko, ang suggestion ko, huwag barya ang ipunin. Huwag barya. Ay katulad nito. Kasi ang barya, napakalaking halaga. Napakalaking silbi sa ating mga nagtitinda sa palengke or saan mang negosyo. Kaya ang ipunin na lang, yung 1,000, sa 500 na papel buo. Ito, yung ganito. Ito, fake to. Sample lang to ng mga kasi lagi ako na-fake. So ngayon, yun nga. Yung barya, wag ipunin. Kasi minsan nahihirapan na tayo lang din ang nahihirapang mga negosyante, mga maliliit na negosyante, micro-entrepreneur. Pag once ang barya, inipon lang natin. Tinabi. Yun, worst na pangyayari yun, na tinabi mo lang, hindi ginagamit. Kailangan ang barya pinapaikot dito sa atin. Araw-araw pinapaikot para yung mga barya ma-distribute kahit saan-saan. Hindi siya nakapondo. Kasi pag once na nakapondo lang yan, hindi nagagamit, illimited lang naman yung barya na ginawa ng Bangko Sentral. Kung mag-ilan lang yun, yun lang talaga. So kung tinago pa natin yung, for example, kalahati, yung kalahati lang yung umiikot. So ang hirap nun. Itansyado na yan ng Bangko Sentral. Kaya kailangan paikutin natin yung barya. Huwag natin itago. Huwag natin ilagay sa alkansya. Mali yun. Ang ilagay sa alkansya, or wag na lang magalagay sa bangko na lang, ibangko or itabi sa maayos na lagayan yung mga tig 1,000 or 500. Yun na lang ang ipunin. Wag barya kasi ang hirap, mahihirapan tayong mga negosyante. Pag once yung barya is nawawala. At hanggang doon na lang at salamat kung nakaabot ka dito sa bidyong to. At muli, ako pala si Handy Maymot, isang negosyante ng ilang taon ng sasaging. At kung hindi man kalabisan, please follow and heart naman po sa video natin. At ako po'y nagsasabi na
lahat po ng nangyayari sa buhay natin, lahat ng mga natatanggap nating biyaya is galing yan kay Lord. Kaya lagi lang tayo magpapasalamat kung anong meron tayo ngayon. At humingi tayo ng tawad kung ano may yung mga nagawa nating mali. Bye-bye!